programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakaalaman na kung sino ang magwawagi sa Lilet Matias, Attorney at Law. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa loob ng selda, habang nag-iisa si Patricia, hindi niya maiwasang mag-isip ng mga nangyaring kamalian o kamakailan. Wala sa kanyang plano ang makulong at maranasan ang ganitong klaseng buhay. Hindi rin niya inisip na makarating siya sa ganitong sitwasyon. Kaya't nag-uumapaw ang emosyon niya. Tahimik at naglalakad-lakad siya sa selda. Ngunit ang kanyang mga kasamahan sa loob ng kulungan ay hindi maiwasang mapansin ang kanyang kalagayan. Marami sa mga ito ang nagtataka sa kanyang emosyonal na estado. Para sa kanila, si Patricia ay isang taong hindi dapat maipit sa ganitong klaseng buhay. Kinabukasan, dumating ang abogada ni Patricia na may dalang balita. Ang motion nilang magpiyansa ay tinanggihan. Isang malaking dagok ito kay Patricia at nagdulot pa ng higit pang kaba sa kanyang kalooban. Sa isip niya, malamang ay walang nakikitang pag-asa na siya'y makakalabas sa kulungan. At ang takot ng hindi malinis ang pangalan at pagkakakulong ng matagal ay unti-unting lumala. Samantala, sa labas ng kulungan, isang bagong karakter ang pumasok sa eksena o ang nagbabalik na si Calorena. Nang makarating siya sa kulungan at marinig ang mga usapan nina Patricia at ng abogado nito, doon na niya napagtanto ang lahat. Alam na ni Lorena na si Vivian ang susi sa lahat ng nangyayari kay Patricia. At kung magsasalita si Vivian, siguradong magugulantang ang lahat. Hindi makakawala si Patricia sa kanyang mga kasalanan. Kung mapatunayan ni Vivian ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ngunit hindi rin nagpatalo si Patricia. Hanggang walang konkretong ebidensya, wala pa ring kaso laban sa akin. Ito ang sigaw niya dito kay Calorena. Sinubukan niyang magpakita ng tapang, pero sa kalooban ni Patricia, alam niyang maraming mga katanungan na hindi pa nasasagot. At ang mga ito ay patuloy na nagpapalakas sa takot niyang mawalan ng kalayaan. Isang araw, dumating ang pinakahihintay ng mga pulis. Natagpuan si Vivian, isang mahahalagang sandali sa kasong ito, dahil siya na ang magiging susi sa lahat ng mangyayari. Nadakip si Vivian at nagmamadaling ipinadala sa presinto upang makipagtulungan sa mga otoridad. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin para kay Patricia at naging mas madalim ang kanyang kinabukasan. Nasa ilalim ng presyon, si Patricia ay nakiusap sa attorney niya na huwag siyang ipahiya at tulungan siya na mapigilan si Vivian sa lahat ng sikretong aaminin sa mga kapulisan. Ngunit hindi niya nakuha ang inaasahan niyang pagtanggi mula sa dating kakampi. Ang pinakamalupit na bahagi ng lahat ay nang si Vivian ay tuluyang na impluwensya ng pagmamahal sa anak na may sakit at sumang-ayon na isiwalat ang lahat. Sa harap ng mga pulis at nililet, aminado si Vivian na si Patricia ang pumatay kay Attorney Meredith.
Naging star witness si Vivian. At hindi lang basta pag-aamin, sinamahan pa ito ng lahat ng ebidensya na magpapatibay sa mga paratang laban kay Patricia. Sa isang iglap, ang mga plano at taktikang sinubukang ipaglaban ni Patricia ay naglaho. At ang mga saksi ay tila nagsisilbing mga patibong na hindi niya kayang takasan. Ngunit ano ang magiging papel ni Dingdong Dantes sa nalalapit na pagtatapos ng Lilet Matias? Magiging kaaway ba siya ng ating bida o magtatanggol sa kanya laban sa mga paratang na hindi niya kayang patunayan? Maraming tanong ang naglalabasan sa mga isip ng mga manonood at tiyak na magiging isang malaking kaganapan sa pagtatapos ng serye. Dahil kilala natin ang ating bida na si Lilet Matias, talaga namang hindi uurong o hindi magpapatalo ang ating bida na si Lilet Matias. Basta makamit lang niya ang hustisya na nararapat para sa taong nagawan ng krimen o kasalanan ni Patricia, pati na rin nga ni Atty. Alon. Kaya naman ang dalawang magkapatid na si Eira at si Lilet ay magtatandem na sa paglutas ng mga kaso. Kasong ipinataw nila dito kay Patricia at Atty. Alon. Samantalang si Calorena naman ay tuluyan na ngang makakamit ang hustisya na nararapat para sa kanyang anak na si Ino dahil sa patuloy niya na pakikipagtulungan kay Lilet at kay Eira na malaman kung ano ang totoo. Gusto rin nitong si Calorena na malaman at mabigyan ng hustisya ang kanyang anak na si Ino. At the same time, gusto rin niyang malinis ang pangalan ng kanyang anak. Pati na rin nga ang apelyido nila dahil nawalan na sila ng lahat nang pumutok ang balita na ang anak niyang si Ino ang pumatay kay Atty. Meredith. Iniwan na sila ng lahat nang dahil lang sa maling akusasyon sa anak niyang si Ino. Pero ang totoo nga ay si Patricia talaga ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith. Kaya naman sa nalalapit na pagtatapos ng Lilet Matias, Attorney at Law, ay huwag kalilimutan na sumubaybay araw-araw dahil matatapos na nga itong teleserye na pinakaabang-abangan natin tuwing hapon. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.